Pahayag ito ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Senado kahapon, na kung saan lantaran niyang sinabi sa minority bloc, mahirap maniwala na magiging patas or impartial kayo sa impeachment ni VP Sara. Wow! Yan ang may bulls. Oh. Pakinggan natin siya. Dali ha. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President, mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo, hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla, who's very close to the Vice President, na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath, kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba? Na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, Madam President, it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot. Senator Amy is speaking in the session hall na lahat sila ay pwedeng tumayo. Number two, outside the session hall, walang out of order. Dito po meron. I'll go to that later kasi meron naman po tayong rules at may way forward tayo. But the first thing po, yung binansagan po ang majority na ang dahilan daw po ay yung impeachment. We've proven that wrong. In fact, I'll ask for another caucus tomorrow to finalize matters regarding the impeachment because on Thursday, may final meeting naman yung secretariat, yung magiging clerk of court, and we want to get your inputs. Secondly po, Senator Bato, he's a member of this establishment. He is entitled to go here and to vote. Bakit naging issue na pumunta dito para bumoto lang? The leadership of the Senate determines the direction of the Senate. The Senate is the last line of defense when it comes to democratic issues or issues that affect our democracy. That's been the history of the Senate, pre-martial law and after martial law. Kaya nga yun ang hinala, bakit inabolish ng martial law? Because the independence of the Senate is very important. Yung po ang ginamit sa akin ni Senator Coco then Senator Tito Soto, who I respect. During Duterte's time, sabi nila, we have to have an independent Senate. Wag si Alan kasi masyadong malapit. Well, I'm the first one now of 4 SPs since 2022 na hindi ko makaklaim na malapit sa presidente. Have any one of you given us the benefit of the doubt that we will have an independent Senate? Hindi ko na narinig yun eh. Panay sinong malapit sa Malacanang. O yan, walang gagawin niya kundi lalabanan ng Malacanang. Eto ganyan. Yan ang usap-usapan. That's the not so secret. Why can't we bind together, minority, majority, and be an independent Senate? Not to confront the executive, to collaborate, but also as checks and balances. Last point po, before I go to a way forward. Ba't ba nag-umpisa to at ba't ba nangyari yung May 13? Can you show the video kung anong ginawa sa ating empleyado? Madam President, can I have permission? This is a very short video. It's of public record. I just like, and I want to honor Senator Mix kasi siya tumayo at sinabi yung ginawa kay Terence Lim ay hindi tama. But I didn't know na ganito pala ang problema. Wag na yung buong video ng buong Okay, so narinig natin siya. Ang galing. Minority bloc. Mahirap paniwalaan na maging patas kayo kay VP Sara. Although, not all of you. But we believe there are some. Sino? Ako, opinion ko lang ito na even as early as now,
Ang boto nila is conviction. Oh, una kong narinig ito sa isang political strategist, Mr. Lito Banayo. Plus, sinugundahan ni Attorney Salpanelo. Ganon din ang opinion ko. Ang mga sure conviction kay BP Sara, may ebidensya man o wala, Hontiveros, Pangilinan, Lacson, Soto. Oh. Paano maging patas yan? Oh. In the same manner, na dito sa bagong majority black, again, opinion ko lang ito, itong limang ito, papabor, boboto ng acquittal ni BP Sara. Sino-sino? Go, Bato, Marcoleta, Padilla, Aimee. Dito pala sa minority ngayon, kasama pala si Bam Aquino. Yan. Yan, 5 na yan. So parehas lang sila, 5-5. Siguradong acquittal, siguradong conviction. But then, suma total, dahil siyam lang ang kailangan sa acquittal ni BP Sara, simple mathematics lang yan. Yung majority ngayon, again, opinion ko lang ito, kahit minus ba to, yung majority, yung brave 13, minus ba to yung 12, sigurado yun, boboto na ng acquittal ni BP Sara. Kaya to me, non-issue na ang wala nang masyadong suspense ang impeachment para sa akin dahil alam ko na ang magiging kahinatnan, maa-acquit si BP Sara. Senator Lito Lapid, hindi nakiiisa sa minority bloc. No, ibig sabihin, nabawasan sila ng isa, ang Brave 13 na dagdagan ng isa. So 14 na sila. Kinumpirma ni Senator Rodante Marcoleta na hindi umano nakikiisa si Lito Lapid sa hakbang ng minority bloc laban sa kontrobersyal na video presentation ni Senator Amy Marcos tungkol sa umano'y charter change at term extension. Sa gitna ng tensyon sa Senado, naging kapansin-pansin ang hindi pagse-second demotion ni Lapid sa motion ni Senator Mig Zubiri na alisin sa Senate records ang presentasyon ni Senator Amy Marcos. Kasunod nito, nakipagkamay si Lapid kay Marcoleta sa plenaryo. Ayon kay Marcoleta, nakuha ko ang salita ni Senator Lapid na hindi niya iseseke ng motion ng aking kaibigan, si dating Majority Leader Senator Mig Zubiri. Dahil dito marami ang nagbigay ng interpretasyon na tila lumihis si Lapid sa oposisyon ng ilang membro ng minority bloc na hayagang bumatikos sa presentasyon ni Senator Amy Marcos. Matatandaan ng naging sentro ng kontrobersya sa Senado ang video presentation na Amy Marcos kung saan inilatag umano ang mga dokumento, footage at aligasyon kaugnay ng umano'y pag-uusap para sa charter change, term extension at posibilidad na maapektuhan ang 2028 elections. Nauna ng kwestiyon ni na Senator Kiko Pangilinan, Hontiveros, Rapi Tulfo ang kredibilidad ng presentasyon. Maging si Senator Mig Zubiri ay naghain ng motion upang alisin ito sa opisyal na record ng Senado. Sa ngayon, wala pang opisyal na payag si Senator Lapid kung may epekto ba ang kanyang naging hakbang ng kanyang pananatili sa minority bloc. Ngunit, lalong umiinit ang usapin tungkol sa pagkati-hati ng mga senador sa gitna ng kontrobersyal na debate ukol sa charter change at 2028 election. So, kahapon ito, nababasa ko mga comments na, naminusan na sila
Si Lapid, ayaw na sa kanila. Ito pala, akala ko lilipat na. Actually, itong si Lapid, madaling lilipat yan eh. Kung saan ang Agus, doon lang siya. Yan ang walang problema ang senador. No talk, no mistake. Ano lang. Grabe, oh. Oh. So, nasaan yung kanilang ipinagmamalaki na kudita nila? Hindi nangyari kahapon. So, pasalamat tayo sa Diyos at intact pa rin ang Brave 13. Akala ko nga, madagdagan na ng isa dahil yun ang nababasa kong comments kagabi. Yun pala dahil lang sa video presentation. Anyway, yung video presentation na yun is pag-usapan natin mamaya kung pumayag ba si Senator Amy na tanggalin. Kasi napakaganda yung video presentation. Ang mamamayang Pilipino na makapanood nun, masasyak. Kasi, klaro naman itong administrasyong ito. As early as 2023, sinimulan na nila yan. At yung PERMA initiative nila, mabuti na lang at hindi nagpadikta yung si dating Senate President Mig Zubiri. Kaya ngayon, kahit si Mig Zubiri nagagalit, nagagalit siya sa presentation ni Senator Amy dahil sabi niya, ayoko ng charter change. O talaga naman, ayaw niya. Kasi kung nagpadikta pa siya sa powers that be, baka by this time, nagkaroon na tayo ng charter change. So, ako na, kahit todo deny si Soto, sabi niya, nag-usap lang kami. Ba't wala akong commitment na mag-charter change? Palusot. Plano yan. So, pasalamat tayo at nabulgar. I don't know kung itutuloy pa ba nila. Kaya lang, habang nandyan ang Brave 13 senators, di sila pwede. Kasi yan na yung last bastion of democracy natin. Kasi kontrolado nila ang mga kongresista. Wala na akong tiwala sa lower house. Sinasabi ni Lacson, mas credible na ang Kongreso kaysa Senado ngayon. I beg to disagree. Sa kanya, dahil napatalsik sila sa leadership. Nawalan na sila ng kapangyarihan. Kaya, sabi niya, wala ng credibility ang Senado. Tumindi. Bumalik ang credibility ng Senado ngayon na si Senator Cayetano na ang Senate President. O, lalo na itong Blue Ribbon Committee hearing, sisimula na dahil nakumpleto na, nabuo na. Marcoleta, ang Vice Chairman, dalawang abogado na yung mamumuno, Pia Cayetano and Marcoleta. O, sino ang panalo? Eh di taong bayan. Dahil pera ng taong bayan ang nilustay. Pilit na pinagtakpan ng previous leadership. Tapos sasabihin, nawalan na daw ng credibility ang Senado. Noon pa, nung ayaw nilang imbestigahan ng tunay itong flood control scandal, nawalan ng credibility ang Senado.